yung ganong issue bago po masabi na si Vic Rodriguez ay wala na sa administrasyon, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, natanggal ba o nag-resign? Yun ang tanong kay Vic Rodriguez. Ngayon, no, mga bossing, eto, may banat si E.S. Bersamin kay Vic Rodriguez, mga kababayan. No? Parang aso lang daw. Parang aso lang daw ho, mga bossing. Pakinggan ho natin. Mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Oh. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Wag daw po, naniniwala ako walang nakikinig kay Vic Rodriguez dahil ang gusto ni Vic Rodriguez basahin yung kanyang mga sinasabi. No? Basahin yung kanyang sinasabi sa pamamagitan ng pagbebenta ng libro. Oh, sabi nga nung kapatid natin na si Chris Ulo, itong si Vic Rodriguez parang may saltek. Dahil daw ho, biruin nyo, mga kababayan, sigaw daw po ng sigaw ng si Vic Rodriguez, na ang Pilipino daw ho ay naghihirap na. Wala nang panchitsa, wala nang pangkain. Tapos para malaman mo ang kabugukan o kalokohang ginagawa daw ho ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, bilhin yung kanyang libro. Hindi na lang ibinlag, no? Pinagbayad pa. Oh, wala na nga pangkain. Inuna pa yung libro. Kaya ho, hanggang ngayon, tingin ko hindi pa ubos yung libro ni Vic Rodriguez. Inilalako pa din ba, mga kababayan? Ito pong sinabi ni E.S. Bersamin, mga bossing, sampal ho to kay Vic Rodriguez, ha? Kasi totoo naman eh. Di ba? Ngayon, paulit-ulit lang si Vic Rodriguez na hair follicle test, hair follicle test, hair follicle test. Panay ho ganon si Vic Rodriguez ngayon, mga bossing. Nung panahon no, na siya ay nasa administrasyon, ano ang sinasabi niya? Ano sinasabi ni Vic Rodriguez? Tato, di ba ang sinasabi niya ay lagi ito po yung resulta ng drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po ako, nasa harap po ako, no? Nung ginawa po namin yan, nung ginawa niya yung drug test na yan. Iyon po ay bago ang eleksyon, mga kababayan. Ibig sabihin, yung mga kinukuda ni Vic Rodriguez ngayon at ng mga DDS ngayon na kailangan nila ng hair follicle test ay pang-uuto na lang po sa ating presidente. Dahil simulat sa pulpa ho, mga kababayan, nagampanan na ng Pangulo yung kanilang hinihiling. At hindi lang po isang beses, mga bossing, dumalawang beses ho. Pagkatapos ng eleksyon, nagpa-drug test ulit ang ating Pangulo. At napatunayan na negatibo pa din ho. Ngayon, nung napunta doon sa bakod ni dating Pangulong Duterte na isa ding tahol ng tahol nung nakakalaya pa. Ngayon, parang hindi na natin marinig, nakulong na ho yung aso, mga kababayan. So, kaya hindi na ho makatahol. Oh. Nung nakalalaya pa, akyat ng akyat sa entablado, medyo patagilid pa nga yung lakad di ba? Pag ganun, papanik ng entablado, inaalalayan. Tapos pag nagsalita na sa mic, meron tayong adik na presidente. Ganun sasabihin. Pag hinanapan mo ng ebidensya, walang maipapakita. Di ba? Walang maipapakita. Kaya nga sabi ko, pinakamataas na posisyon na narating dito sa mga PDP na ito o dito sa mga DDS na ito, si dating Pangulong Duterte tapos magpe-fake news. So, pwedeng bansagan ng presidente ng fake news. Ano ba? Ang daming sinabi ng mga DDS na walang katotohanan, lalong-lalo na sa pangunguna ni Pangulong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ayun, nandun sa loob. Medyo tahimik na po yung aso, nakakulong na po. No? Palampatetot. Boss Mark pala. Opo, live yan. Sadali lang ha.
Sabi ni Sir Joselito Lantano, idol, pa-shoutout naman, pamilya Lantano sa Lupao, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Isabela, Zambales, at USA. Salamat. No? From Kaakibat Class 97 PNP, Special Action Force. Galing po kay Sir Joselito Lantano. Shoutout po sa inyo. Si Vic Rodriguez, ay siya na ang hair panot test, sabi ni Antonio Caida. Tuloy ho natin. Ayan, pare-parehas lang ho sila ng style, mga kababayan. Kudaan ng kudaan. Kahit wala naman po. Ngayon, nalipat doon si Vic Rodriguez. Aba, hair follicle test naman daw ho. Mismo nung nandoon siya sa kampo ng administrasyon, siya pa yung nagpapaliwanag na negatibo ang ating Pangulo. Ngayon ba kaya ipinahiya ho yan ni Espiritu, ni Luke Espiritu doon sa kanilang paghaharapan po ng debate. Wala siyang nasabi doon, di ba? Etong si Vic Rodriguez isa sa isa sa larawan ng pamumulitika. Nung nandoon kay Pangulong Bongbong Marcos, negatibo daw ang presidente. Nung nalipat kay Duterte, hindi na daw negatibo ang presidente. Di po ba? Kaya yung sinasabi ni E.S. Bersamin, may nakikinig pa ba dyan? Wala po, kasi gusto niya, basahin na lang daw po, no? Para may bayad. Bibili ng libro. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya kantsaw lang siya kantsaw ng kantsaw. That's when you see, baka bitter. No? Kasi dapat posisyon niya, siya yung dapat nandiyan sa pagiging executive secretary. Biruin nyo ho mga kababayan, si E.S. Bersamin at halos ilan po, sabihin na natin kung sa July is magtatatlong taon na si Pangulong Bongbong Marcos sa July 1, halos 3 buwan lang hong naupo si Vic Rodriguez Tapos nawala na mga kababayan. Di 2 years and 9 months, no? Ibawas mo pa yung paparating na buwan, June at July. Ano na ba ngayon? May, June, ito po, si E.S. Bersamin, mga kababayan. Humigit kumulang 2 taon at 8 buwan na nakaupo bilang executive secretary. Wala pa din hong nagiging issue. Di ba? Tapat sa Pangulo, mga kababayan. Hindi isinasabit ang Pangulo. Nararapat lang na marating sa kanyang posisyon. In the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get... Baka walang trabaho. Walang posisyon ano gagawin ko magkukuda na lang dito. Dapat nag-vlog na nga. Dapat itinuloy na lang ni Vic Rodriguez yung kanyang pagbablog. Total naman lagi siya nandoon kay Maharlika. Tingnan niyo si Morales. Nakakuha ng pagkakataon para maging vlogger. 'Di ba? Sinamantala. Kaya lang walang tumangkilik. Ewan ko kung nagbablog pa. Sa katauhan ni ano nila? Pambansang agent ng bayan o pambansang agent o kung ano man yung kalukuhang pinagsasabi nila kay Morales. Pambansang agent? Sa katauhan po ni pambansang agent, nagkaroon po ng isang EDSA na mag-isa lang po siya ang pumunta. May hawak na karatula, tapos may hawak na karatula dito. Nasaan ang 20 pesos na bigas? Tapos magpa-drug test ang Pangulo. Nag-iisa na nga lang po. Kalbo pa. Di ba? Sabi ni Cesar Maltizo, E.S. Bersamin ang pumalit sa Vic Rodriguez na iyan, na kingmaker kuno. Talo naman. You get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Salamat, E.S. Yung mga bitter lang ang gumagawa kasi ng mga ganun. Di ba, Chi? Tony Rojas, Noel Colarte, Archie Beroya, yung mga bitter lang ang gumagawa nung pagkagising mo,
Kukukodada naman, no? Maninira o kung ano na naman ang sasabihin. Mga bitter lang yun. Eto po, maayos na nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas bilang executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. O, wala tayong panahon diyan sa mga puro paninira lang ang sasabihin. Di ba, Marijo? Sabi ni Sir Archie Beroya, hindi iiwanan ni E.S. Bersamin si President. Solid Ilocano yan. Kababayan ng unang asawa ko yan. Ano? Kababayan ng una kong asawa sa Abra. Uy, nakadalawa ka na pala, sir, ha? Shoutout po sa inyo, sir. Oh.